And let's say, nanalo ako sa kaso, babayaran ako ng danyos. Di ba? At least, ba? Kung may kinita man ako, I can share it. Di ba? Doon sa iba. Di ba? Pwedeng ipalipad ni Kapeso yan kay Beyonce. Ipalipad sa ibang vlogger. O, share ninyo. Hati tayo. Sa danyos. Di ba? O, kasi tinulungan siya. So, in return, pwede niyang i-share yan. Diba? Kasi kapag nagdamot si Kapeso, di malalaman na mukhang pera din siya. Di ba? So, ito na. No? Ito na yung mga sinasabi ko dun sa mga nauna kong content. Itong kaso-kaso na to. At nangyayari na. Dahil nga sa ginawa ni Kuya Bal, magsasampa ng kaso, doon daw sa mga nang babalahura o nagko-content sa Kalingap community and sa mga vloggers, no, mga pangbabalahurang ginagawa, siya ay magkakaso. And sa pagkakasong yon, siyempre may mga taong alam kagad natin, no, kung sino yung una sa listahan nakakasuhan. Ako for sure, pare-pareho tayong pag sinabi ko na ang una sa listahan nakakasuhan, no, ni Kuya Bal ay si Kapeso, and of course ang Batalero and the rest. No, kung sino man yung the rest, yan ay bahala na kayo kung sino yung mapipili ninyo. Bakit si Kapeso? Kasi number one, no, na anti-Kalingap talaga siya. And ever since, bago pa lumabas itong issue ng kay Beyonce, talagang batikos na, no, ni Kapeso ang Kalingap community, even those vloggers na nasa Kalingap. Now ngayong eto na, no, talagang nag-decide na si Kuya Bal magkaso. So alam nating lahat kahit na wala pang mini-mention. Now, because of this, no, nagkaroon na ng pagkukusa yung mga supporters ng anti-Kalingap. At ito na po yung sinasabi kong mai-involve dito ng viewers, especially the sponsors. Okay, so yan po yung lalamanin ng content ko na to at ating bibigyan ng aking sariling opinion. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong matutong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Alright? So, umpisahan po natin dito, no? Kasi may mga napapanood ako, nababasa, may mga comment na prior, no, dito sa announcement ni Kuya Bal, no, na mga kakasuhan niya, kinu-question po ng ibang vloggers, siyempre na Kalingap community, na bakit nagkakaroon na ng solicitation or panghihingi, no, sa mga supporters itong mga anti-Kalingap. Sabi nila, no, bakit kayo nagmamadali na maglikom ng pera? And kung sakasakali namang hindi matuloy yung kaso, saan mapupunta yung pera? No, so may mga ganyan po. Then may mga nagsasabi pa na yung pagsusulisit o lalapag ng GCash o panghihingi, no, through GCash ay isang paraan daw ng pagnanakaw. Okay? So, yan po ay ilan lamang sa aking mga naririnig, napabasa at napapanood ng mga vloggers, no, na ating bibigyan ng reaction. And of course, yung pagsasampa ni Kuya Bal ng kaso, no, na mention niya sa isa sa mga live stream niya. And ang akin po rito, ako po ay walang kinakampihan, walang kinikilingan, no, pawang katotohanan lamang. So, wala pong reactor po ako, in short, no? Nagre-reaction lang po ako based dun sa aking napapanood, nababasa at naunawaan, no? Kung sakasakali mang may masabi ako doon sa mga sinusuportahan ninyo, yun ay opinion ko po.
na binase ko lang sa kung ano yung facts na nakikita ko. Ngayon, kung meron po kayong question at tingin ninyo mali ako sa sinabi ko, please feel free, no, to leave your comment in our comment section. Then malay nyo, nabigyan pa natin ng konting paliwanagan kung ano man po yung nasa sa isip ninyo. Baka po may mali rin ako. Pero ang akin lang po rito, ito po ay opinion ko lamang. So, doon nyo po ako sa issues balikan kung ano po yung issue ng content ko. And isa na po dito, no, ay yung pag-Gcash, pagpapalipad ng mga sponsors or viewers sa kanilang mga sinusuportahang vloggers. Okay? Especially pag livestream. So, simulan po natin doon sa una kong sinabi na bakit mayroon ng mga vloggers na mga anti-kalingap na nangihingi na raw o naglilikom na raw, no, ng suporta coming from the sponsors or mga viewers, no, kung sakasakaling sila man daw ay kakasuhan. Okay? Ito lang po yung aking opinion sa mga bagay. Let's take, for example, si Kapeso. Di ba? Sabihin na natin hindi pa nagme-mention si Kuya Bal, no, ng mga taong kakasuhan niya. Halimbawang ako si Kapeso at ako yung number 1 na sumasalungat or talagang nagsasalita ng against, no, sa Kalingap community. Di ba? So, kahit po hindi pa sabihin yung pangalan ko, ramdam ko na sa sarili ko na yan na isa ako sa kakasuhan. Di ba? So, kung may ganun na akong pakiramdam, I need also to think in advance. No? And same thing with those supporters ni Kapeso. Di ba? Kung kayo ay nakasuporta sa isang vloggers at yung vloggers na yon ay may kalaban or mayroong binabatikos at oras na yung binabatikos ay magsabi na ididemanda, may ididemanda siya. Kayo po, ano po kayo ang iisipin ninyo? Di ba? So, malamang sa malamang, yung vlogger na sinusuportahan nyo, iisipin nyo, kasal yan. That's what happened kay Kapeso. Di ba? So, nung narinig nila yon, itong mga supporters ni Kapeso ay nagkusang loob po. Hindi po siya nanghingi. Base doon sa mga video na sinabi ni Kapeso, dahil one time na nagja-jogging siya, nag-live siya, merong isang supporters niya na nanghingi ng Gcash niya pero hindi niya pinaunlakan. The second live stream daw, sa kanya na binaba. Okay? So, kahit na sabihin po natin, no, naggusto rin ni Kapeso, yun. No? Pero if there is an evidence that these individuals, no, ay kusa, siya ang nagsabi na ang laban mo ay laban namin. So in our own little way, ito yung kaya naming maitutulong sa iyo. So meron po bang pagnanakaw doon? Meron po bang pamimilit doon? Yun lang po yung punto ko. Okay? So, hindi ko po alam ang batas kung paano kikilos ang batas sa ganyang bagay na there is a conversation within that live stream na nagsasabing itong mga sponsor na to or itong mga viewers na to na nagpalipat, nag-super chat, nag-super sticker, no, ay kusang nagbibigay dahil alam nila, no, na walang kakayanan si Kapeso na suportahan ang sarili niya oras na siya ay bigyan ng kaso or kasuhan man siya kung totoo man yan o hindi. Dahil alam nila, number 1 kritiko si Kapeso ng Kalingap community. So may mali po pa doon. Doon po sa mga maalam sa batas, please comment on our comment section. Dahil nga po, is it considered pang nunulisit? Diba? Nag-task ba si Kapeso na sakasuhan ako, so pwede bang tulungan niyo ako? Diba? And if ever nag-ask si Kapeso, diba? I don't know kung may kaso rin yun dahil he's raising funds to support
no? Yung if ever na siya ay bibigyan ng kaso. So, is it a form of panunulisit ba talaga? No, kung sakasakali man na halimbawa nagsabi si Kapeso, kakasuhan po ako, baka naman pwedeng tulungan niyo ako. So I'm not sure if that one is against the law. Di ba? So doon po ako lumulugar sa yung mga viewers niya yung nagbigay eh. Hindi naman siya nanghingi. Nakita nila, alam nila, no? Kung ano ang mangyayari oras na kasuhan si Kapeso. And si Kuya Bal din naman ang nagsasabi, di ba? Na may magbibigay naman daw. Kasi gagastos daw talaga sa lawyer pa lang, which is totoo. Sa lawyer pa lang talagang yari ka na. So doon ako nagtataka, no? Doon sa mga ibang vloggers na narinig ko, napanood din ako, na bakit kino-question nila yung ginagawa ng mga supporters ng anti-Kalingap sa pagbibigay tulong doon sa mga vloggers na kung saan sila nakasupport. Di ba? Hindi po ito question ng hindi nyo pa alam pero bakit nangungulekta na kayo. No. It's a matter of preparation. No? It's better to be prepared. No? Dan biglaan ka na lang makara-receive ng subpoena. Di ba? Kasi mamaya, katulad niyan, kung na-mention na ni Kuya Bal, no? Balak niyang pumunta ng Surigao at doon siya magkaso. Nasaan si Kapeso? Nasa Batangas. So, he need to travel. Diba? Actually, isa pa rin sa question ko yun eh. Bakit? Ganun ba talaga? No, doon sa mga may alam na batas. Kung saan gustong magkaso ng isang tao, halimbawa, gusto akong kasuhan. Nasa Cavite ako, or nasa Batangas ako, or nasa Laguna ako. Pero gusto niya akong kasuhan. Pupunta siya ng Baguio, Surigao, Hulu. No, tas doon niya ako kasuhan. Wala po bang mali doon? I'm just asking, no? Kasi hindi ko po alam eh. Kasi, yun nga, nabanggit na ni Kuya Bal, na ang kakasuhan niya ay si Kapeso, Patelero family, si Joel Salcedo, at isang babae na hindi niya minention yung pangalan. No? But I think, based doon sa live niya, doon niya balak magkaso. Pwede, so correct me, help me to understand kung doon sa mga may alam sa batas, no, na pwede ba yon and why is it like that? Choice ba yon ng magkakaso? Pwede bang hindi ako pumunta? No, kasi malayo. So, doon ako medyo confused. So, let's say, ganun nga yung gawin. No? Magkano ang pamasahe from Batangas going to Surigao? So, alam ng mga supporters ng Kapeso na gagasto siya. That's why they help him. No? Voluntarily. Volunteer po yun. And, kahit naman po, no, tayo, common sense na lang na nanonood sa Kalingap community, no, alam naman natin kung sino ang number one na uunahin talaga dyan. Di ba? Dahil alam naman natin, through live ni, kahit si Kalingap Rap, naiinis na nga kay Peso, di ba? Especially Kuya Bal. So, kahit na hindi pa mag-mention si Kuya Bal, alam na po ng mga viewers yan. And even all of the Kalingap vloggers, alam na ninyo na uunahin si Kapeso. Di ba? So, kung nag-raise man siya ng pondo para sa magkakaso sa kanya, or pag kinasuhan siya, I don't think it's wrong. No? O let's lumagar naman tayo. Sa halimbawa, nagkamali yung mga supporter, no, nagkamali tayo sa hula natin at hindi kinasuhan si Kapeso. Halimbawa, ang kinasuhan ay iba. No? Hindi siya kasama. Di ba? Ang kinasuhan yung ibang mga anti-Kalingap. Di ba? Sa tingin nyo, kakamkamin ni Kapeso yung pera na yun. Kasi sabi nila, pagka hindi kinasuhan si Kapeso, paldo siya.
Yes, of course. Totoo yun. Pero sa tingin ninyo, no, hindi itutulong ni Kapeso yun doon sa isang anti-kalingap kung kakasuhan man yun. Let's say, ang kinasuhan lang, no, Batalero, si Joel, at saka yung babae. Hindi pala kasama si Kapeso. So, yung perang na kay Kapeso, it's either i-share niya yan sa mga taong yan para makatulong. Di ba? So, it's same thing. Kahit na yan ay kami ni Kapeso, pero oras na sinabi na mga nagbigay sa kanya, o itulong mo na lang yan doon sa mga nakasuhan kasi hindi ka pala kasali. Sa tingin mo, tingin ninyo tatanggi si Kapeso? Di ba? So, siya naman ang napahiya. So, ganun pa rin yun. Kaya so, doon sa nagsasabi na dapat hindi mo na nangungulekta, mali po yun. Kasi kahit po ako, sa akin mangyari yan, ramdam ko na ako ang kakasuhan. And mag-offer sa akin yung mga supporters ko. Bakit ako magmamalinis? Gastos yung kakaharapin ko. And let's say, nanalo ako sa kaso. Babayaran ako ng danyos. Di ba? At least, ba? Kung may kinita man ako, I can share it. Di ba? Doon sa iba. Di ba? Pwedeng ipalipad ni Kapeso yan kay Beyonce. Ipalipad sa ibang vlogger. O, share ninyo. Hati tayo. Sa danyos. Di ba? O, kasi tinulungan siya. So, in return, pwede niyang i-share yan. Di ba? Kasi kapag nagdamot si Kapeso, di malalaman na mukhang pera din siya. Di ba? So doon sa mga kumu-question dyan, yun po yung tingnan ninyo. Hindi lang po porke supporters kayo ng isang katulad ng Kalingap, no? Magbibitaw po kayo ng mga ganong salita na kayo mismo yung mapapahiya in a long run, no? So, regardless po, no, na mag-mention man or hindi si Kuya Bal, ramdam po yan ng mga anti-kalingap kung sino po uunahin. And now, nagsalita si Kuya Bal. Minention niya na kung sino yung mga kakasuhan. So, at least, in advance nakapag-prepare si Kapeso. So, sabi, usap-usapan, more than 30K na raw yung naipon ni Kapeso. So, kung sakaling totoong sa August o September pa pupunta si Kuya Bal ng Surigao para magkaso doon, ay di malaki-laki na naipon. Malaki-laki na naipon ni Kapeso. Ang pagkakaalam ko, may tutulong pa sa kanya magbibigay ng abogado. O di talagang paldo si Kapeso. So, pwede niyang itulong some of that amount doon sa ibang kakasuhan. No, I don't know paano nila kakasuhan si Joel Salcedo kasi nasa ibang bansa. No? Kay Beyonce naman daw, maraming kayang magbigay ng attorney sa kanya. Kahit ilang dikampanilya pa raw. So, I don't think na magiging problemahin pa yun, no? Na bibigyan ng justification yung maling ginagawa ng mga anti-kalingap dahil sa may nagbababa daw ng GCash. Diba? And mayroon din ako narinig na ang pagbababa daw ng GCash ay para na rin pagnanakaw dahil hindi mo pa alam kung kakasuhan ka. Huwag naman po sanang gano'n, no? Let's analyze the situation. Kasi kapag ganun po yung binibitawan nating salita, maaaring yung ating mga supporters, no, sumabay, no, doon sa inyong sinasabi, but there are, no, na maku-question po yung mga ganong paliwanag. Okay? Inulit ko po, hindi po ako naninira. Hindi po ako against any grupo. Ako po yung nagbibigay lang ng aking reaction sa mga issue, no, na tinatalakay dito sa community ng Kalingap. Okay? So, sa pagkakaso na yan, ay sa akin lang, no, sana talaga may masampulan kung meron mang nagkamali. No? Kung mayroon talagang nagkamali. Kasi mahirap naman talaga rin na tuloy-tuloy lang na balahuraan na nagiging personalan. Okay lang sana kung issue sa issue yung napag-uusapan. Mahirap kasi nagkakaroon na ng personalang attack.
which is hindi na siya good. Di ba? Wala pong problema na magkaroon ng debate, pag-uusap kung sa issue po nakatutok. Okay? Ngayon, kung puro kasinungalingan na, yeah, I think yung magkaso ka is one way, di ba? To resolve the issue. Pero lagi po natin pakakaisipin na parehong vlogger yan, they are answering, no, sa bawat vlog ng isa't isa. So, pwede rin mapawalang visa yan. So, paano yan i-handle ng mga may alam sa taas. Okay? So, inuulit ko po, issue lang tayo, walang personalan. And lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. At ito po ay reaction ko lamang na wala po akong pinapanigan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.